Ito mga pare ko, gamit po itong ating cut-off machine ay gumawa po tayo ng ating tool rack para may lalagyan po itong ating tools at gawa po to sa mga tira-tira nating bakal. Kaso may kulang pa po to dahil kulang pa po to ng sahig at ang ginagamit ko lang po sahig dito ay yung mga tira-tira nating plywood. So ito at ginagawa po natin yan upang makatipid at yung natipid naman natin pera ay binibili naman natin ng tools upang mapabilis at mapadali itong ating trabaho. Ito, namili po ko ng pamutol ng kahoy at hindi po ito jigsaw dahil ito po ay kinakabit natin sa ating barena upang makaputol ng kahoy at ang tawag po dito is reciprocating saw converter. So ito po siya at ito po ay nabili lang natin sa halagang 100 pesos, di po ba? Ang mura lamang niya. At ito po ang kanyang kasama. So ito po yung pinaka-kinakabit natin sa ating barena. At ito po yung kanyang handle. At ito, meron na po siyang kasamang pasunod na talim. At yung talim na kasama niya ay tatlo. Isang para sa bakal. Ayun, kasi maliit lang po yung ngipin nyo. At dalawa naman po para sa kahoy. Isang maikli at isang mahaba. Paano naman po siya gumagana? Ito, obvious naman na pag kinabit po natin itong ating barena rito is iikot po yun, ano? At kitang-kita naman po natin na lumalagari po itong part na to. Ayan. At sa pagkakabit naman po ng bala, ayan po, sample dito po, yung maliit lang is, ayan, tutulak nyo lang po ito. Pagkatulak nyo ganun, eh, bubuka to. Saka po natin ilalagay itong ating talim dito. Yun, saka ulit natin siya i-release. Yun mga pare ko, di ba? Then syempre, para mas stable at hindi po ito pwedeng wala, dahil once na ito po ay wala at ginamit natin, sigurado kasama po nitong iikot. So ito po yung magiging stopper niya, itong kanyang handle. And lastly, build of material. So alam na po natin, 100 pesos lamang to, kaya wag na po tayo mag-expect. At base po sa nakikita ko, yung plastic niya eh mukhang brittle at madali pong masira. Then itong mga bakal-bakal niya is yun mga pare ko, I think madali talaga po siyang masira. Kaya sa paggamit po nito alali lamang at huwag po natin siyang pupersahin. Then ilalagay na po natin siya sa ating drill. So nga pala mga pare ko, ang ginagamit ko nga pala ay impact wrench na meron po siyang adapter para pang connect dito. Ayan. Itama lang po natin sa butas. Yun. At saka po natin siya higpitan. Kaya pag ginamit natin to, ayun, pakaliwa yung hold natin dito sa ating drill. At unang banat, plywood po na may kapal na 5mm. At ito po yung ilalagay natin sa ating tool rack. So ito mga pare ko, yung kanyang tabas medyo magaspang na konti pero pwede na rin. Ito na po yung ating ultimatum gamit po itong ating gato na na-vlog po natin nakaraan. Ito, tatry po nating putulin itong 2x2 na kahoy. Ito lang po yung nalagari natin sa ating 2x2, konti lamang at wala na po kong balak ipagpatuloy pa. Dahil pag pinagpatuloy pa natin ay baka wala po sa kalahati ay bumigay na po itong ating reciprocating saw. Dahil kung makikita nyo naman po ay kumakabyos na po kanina yung buksan po natin at tignan po natin yung kanyang mechanism kung bakit po ganoon. So makikita po natin ay meron po siyang ito yung nagpapaangat ng ating talim. Basta ito po ay umikot, ay dito po nakasabit to, kaya gaganon po talaga siya. At kung makikita mo po natin, ay tuyong-tuyo po sa grasa. At kaya pag sumabit po to, sigurado ay posibleng matapyas po itong ating plastic. Dahil yung plastic po dito ay hindi naman po ganon katibay. Kaya ang gagawin ko po dito ay lalagyan ko po siya ng kunti pang grasa. Kung makita nyo, sumasabit po to yung lube niya. Kaya ito po siguro yung kumakalso, no? Kumakalso nga, oh. Kaya mga pare ko, kaya ito, tayo muna natin lagyan ng konting grasa baka sakaling maging smooth yung performance niya. Hindi po kinain ng ating impact wrench, kaya nagpalit na po tayo ng electric drill talaga. So ito, heavy duty na po to.
at susubukan po natin putulin itong 2x2 na to. So yung mga pare ko, talagang hirap ang ating reciprocating saw converter na putulin itong kahoy, dahil kung makikita nyo naman is unstable po siyang gamitin. Hindi ko na po ipagpapatuloy dahil nakita nyo naman po yung ano sa akin, baka madisgrasya pa po tayo. Ito mga pare ko, natapos na po natin itong ating project at nalagyan na po natin ng sapin na plywood itong ating ginawang tool rack. Kaya pwede na po natin siyang pinturahan at magamit. Patulong nga po nitong ating reciprocating saw converter. So yung mga pare ko, alam niyo na po kung hanggang saan lang po yung limit nitong ating reciprocating saw. So hanggang dito lang po siya sa mga maninipis na plywood, at hindi na po siya pwede sa mga 2x2. So hanggang dito lang po ating video at maraming salamat po sa panonood. Para sa inyo mga pare ko, paalam.